Alas 12 na po ng tanghali at One Balita Pilipinas na. Sir Chinky, tuwing kailan po dapat magtabi ng pera sa pag-ipon? Araw-araw ba? Every cut-off ba? Every month ba? Or until Jesus comes back? Alam niyo, ang pagtitipid po ng pera ay mahalaga upang makamit po natin ang tinatawag na financial goals. At syempre naman, ito naman, kung kayo ay naguguluhan, hindi nyo alam kung kailan, number one, pwede natin gawin every cut-off of every payday or paycheck. Ito yung pinaka-epektibong pamamaraan. Diba? Bawat sahod, ang formula po natin is this: income minus savings equivalent to expense. Unahin muna ng pagtatabi bago tayo gumastos. Pag inuna natin ang gastos bago tayo magtabi, nako, ni pisong duling walang matitira. That's number one. Number two, kung gusto nyo, ayun yung every 15, edi every month. Pwedeng at the end of the month, di ba? Pwede kang magtabi, buwan-buwan, mag-set ka ng specific na araw. Halimbawa, unang araw ng buwan, or let's say, kabilugan ng buwan, di ba? Mahalaga lang, dapat consistent ka. Number 3, ito pa, isang pang magandang diskarte, araw-araw. When you say araw-araw, yung mga bariya na natitira sa wag mo nang ilabas. Ilagay mo na sa yung tinatawag na ipon box or let's say yung ipon can. Diba? Araw-araw may naitatabi ka. Papatak-patak lang, baka mabigla ka na lang na dumami na ang iyong ipon. Kaya nga tips, no? Para mas epektibong pagtitipid. Number 1, i-automate mo na. When you say automate, para hindi ka na mag-isip, para hindi ka na matukso, ang gawin nyo po, mag-open ka ng 2 bank account. Sasabihin mo lang sa pinaka-bank manager mo, pag may pumapasok sa main account ko, magtabi ka ng 1,000 kada buwan sa kabilang account na hindi mo na siya nakikita. Pangalawa, bago ka mag-ipon, ay syempre kailangan maglagay ka ng goal. Oo. Specific goal in mind. Okay? Like for example, ang pinaka-goal ko ay para sa travel fund. Pag naglagay ka ng envelope, okay, sa envelope, ilagay mo travel fund. Katulad nitong ipon box namin dito. Nilalagay po namin saving for what? O, kunyari, travel goals. Pang-travel lang siya. Hindi na namin yung gagamitin para sa iba. Emergency fund ba? Pang-retirement fund ba? In other words, para may goal ka, para hindi mo siya magamit. Pangatlo, gumamit po tayo ng tinatawag na budgeting tools. May mga apps na po. Kung gusto nyo, magsulat din po kayo para matrack nyo po ang gastusin nyo at matrack nyo kung magkano nang naiipon nyo. And syempre, last but not the least, ito ang isang pinaka-mahalagang prinsipyo para po tayo ay makaipon. Ito pong tinatawag na pay yourself first. Bago mo gastusin ang iyong pera sa luho na hindi kinakailangan, magtabi ka muna para sa iyong kinabukasan. Ano bang gusto mo? Gusto mo bang magkano ng bahay? Gusto mo magkano ng sakyan? Unahin mo muna yan. Sa huli, ang pinakamahalaga ay pagkakaroon ng consistent at disiplina sa pagtitipid. Ano man ang frequency ng pag-iipon, diskarte mo. Arawan, lingguhan, buwanan, taunan. Ang mahalaga ay syempre magtabi tayo ng pera para sa ating kinabukasan. Sana nakatulong tong episode na ito. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman. Bueno mano, sa ating One Balita Pilipinas ngayong Huwebes, Bagyong Karina, tuluyan ng nagpaalam sa bansa. Iniwang patay ng mga pag-ulan at pagbaha, pumalo na sa 14. Kasabay ng pag-exit ng Bagyong Karina, nagsimula na ring humupa ang mga pagbaha. Yun nga lang, kabi-kabila naman ang kailangang linisin na mga basurang naging dahilan din ng pagtaas ng tubig. Sa kasagsagan ng kalamidad, hindi rin nawawala ang pagtulong sa mga nasalanta. Mamaya, ibabahagi namin sa inyo kung paano rin kayo makakatulong. At ang kwento ng ilang mga celebrity na naapektuhan din ng mga pagbaha. Ang iba sa kanila, sumabak din sa pagtulong. Balitang mainit-init pa! Yan ang latest sa showbiz sikahan. Ngayong tanghalian, kasalo si Cheryl Cosset. One Balita Pilipinas! Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Tuluyan nang nakalabas ng bansa ang Bagyong Karina.
pero nag-iwan ito ng malaking pinsala lalo na dito sa Metro Manila. Kaya naman mismo ang national government na nagdesisyon kahapon na isailalim ang buong NCR sa state of calamity. Magbabalita si Gerard de la Peña. Tila bangkang papel ang malaking barge na yan matapos anurin ng malakas na agos sa Marikina River kahapon hanggang sa tumama ito sa Manggahan Floodgate. Swerteng nasagip ang 11 sakay ng mga barge at 2 tugboat. Kinalaunan, nahanap din ang siyang pang naunang napaulat na nawawala. Uminto na doon sila sa trabaho at nagtipon-tipon at saktong yung barge nila pumutol po yung tali sa lakas ng current. And then tumama po sila sa floodgate. Yun po, pag tama po sa floodgate, nahulog po yung mga kasamahan nila. Sa pool din sa video ang malaking barge na humambalang doon mismo sa Marikina River. Tumama naman ito sa tulay na kumukonekta sa Eulogio Amang Rodriguez Avenue at Calle Industria. Isang lalaki pa nakikitang may salbabida at na-stranded sa barge. Palutang-lutang naman ang puting kotse na ito nang makita sa Barangay Bagong Lipunan sa Quezon City nitong Miyerkules na madaling araw. Bukas ang headlight at may tao sa loob. Pero sa lakas ng agos, inanod ang kotse papunta sa creek. Bago-umaga na nang muli itong makita. Nakaligtas naman ng driver na dumaan daw sa bintana ng kotse saka sumampa sa tulay. Sinuong niya raw ang baha para makauwi. Napaakyat naman sa bubong ng bus ang mga pasaherong ito matapos silang tumirik sa G. Araneta Avenue. Dumating din naman ang rescue team na may dalang bangka para saklolohan ang mga pasahero. Bahain talaga sa lugar tuwing umuulan. Wala namang makadaan sa Lagos Nilad sa Maynila. Umabot kasi ng lampas tao ang baha. Nag-alok naman ng Manila Police District ng libreng sakay para makatulong sa mga stranded na commuter. Lalo na sa PGH, maraming mga pasyente doon na stranded. Sinakay na rin namin papunta sa mga sakay nila pa uwi na probinsya. Pero may ilang batang sinamantala ang pagkakataon at ginawang swimming pool ang maruming baha. Ang iba, naaabutan ni Manila Mayor Hani Lacuna. Uwi! Umuwi kayo! Umuwi kayo! Uwi! Pakiusap ni Mayor sa mga magulang. Sa atin po mga magulang, please, huwag niyong palabasin ang inyong mga anak. Hindi po natin masisiguro na wala po mga electrical wiring na naputol. Kanya-kanyang limas ng tubig ang mga residente ng A. Fernando Street sa Barangay Marulas, Valenzuela ngayong umaga. Nilubog kasi ng baha ang kanilang bahay kahapon matapos umapaw ang Tulyahan River. Ang bahay ni Mang Nelson na may barbershop, umabot daw sa ikalawang palapag ang baha. Gumagawa po ako ng lamesa po, tapos bigla lang umano yung tubig, pumasok dito sa loob. Kaya agad-agad na pumunta po kami sa eskwelahan na po. Gano'ng kabilis? Mga mga 3 minutes lang, na kagad. Biglang taas na kagad yung tubig eh. Halos walang supply ng kuryente malapit sa MacArthur Highway. Nagmistulang parking lot din sa lugar dahil hindi makatawid ang mga sasakyang pabulakan, bunsod ng hanggang dibdib na baha sa dalandanan. Para sa 1PH, Gerard de la Peña, News 5. Nananatili sa evacuation sites ang ilan sa mga pamilyang apektado ng baha sa Caloocan kahapon. Para sa update, magbabalita mula sa Camarin, Caloocan, si Mobile Journal Merrimon Reyes. Merrimon, gaano karami ang evacuees dyan at kumusta ang kanilang sitwasyon? Cheryl, ngayon na nandito tayo, actually yung accommodation muna nitong buong evacuation center, kayang-kaya daw ang nasa 100 na pamilya na naninirahan dito. Yun nga lang, di natin makikita ngayon itong mga 100 pamilya dahil ang ilan nga raw ay nag-pull out na para silipin ang kanilang mga tirahan. Sa ngayon, kung sisilipin natin, susumahin natin, mga nasa 20-30 pamilya ang nananatili pa dito. Pero dahil nga inaantabayanan pa natin ang samahan ng panahon dito, baka nga raw meron pang mga susunod o mga babalik dito sa evacuation. Cheryl. Pwede ba natin kumustahin yung mga pamilya dyan? Pwede mo ba silang lapitan at makausap at malaman kung ano rin yung mga kailangan nila at natutugunan din ba ito ng local government? Walang problema. Dito nga lang kung medyo maingay siya kasi nagkakaroon ngayon ng pagbibigay ng mga supply, mga pagkain, mga damit, mga gamot, at saka ng iba pang mga pangangailangan dito, bata, matanda nga rin. Dahil subukin natin humanap at mangungumusta tayo na ang ilan. At marami nga rin ditong mga volunteer ang mga pumupunta at nag-aabot ng kanilang mga tulong. Ma'am, mangungumusta lang po kami sana. Ano po ang sitwasyon natin? Kumusta po tayo? Ano po ang magsabi natin sa sitwasyon ngayon? Sa sitwasyon po dito namin, maayos po kami. Hindi po kami makauwi sa bahay namin kasi po gawa ng
madulas, baha pa po. Opo. Sa may saan pa po ba tayo nang galing para lumikas papunta dito? Galing po kami sa Camarin, sa package 5, P6. Okay, 6. Eh, Opo. sabi po natin sa mga may creek area po ata, Opo. mataas na mataas. Opo, mataas Ano po. po yung mga pangangailangan natin ngayon na nawala dahil nga sa Mga kaldero, kailangan po namin, mga damit, meron, kahit paano meron. Ang mga gamit ng mga estudyante, wala po. Basta mga gamit sa bahay po kailangan, tsaka po, financial po, ma'am. lahat po ba ito nalugod po sa... Opo, kahit tingnan niyo po, ma'am. Eh kung may makakarinig po ngayon mula sa lokal na pamahalaan, ano po bang hibik natin Ang ngayon? hingi po namin, bigyan po kami ng konting financial kung may nasira po sa mga namin, kasi katulad sa akin, nakikitira lang po ako sa bayan ko. Kung meron po akong ipadadagdag, may ipagawa po ang aking higaan. Katulad ng higaan ko, inanod po. Lahat po yun, wala kami nasalba. Kahit na ultimo chinilas, wala kaming kadamit-damit na pumunta kami rito kahapon. So ngayon po dito po muna tayo. Opo, ma'am. dito po, ma'am. Nay, gaano Sige, karami? salamat po. Po. Gaano Ano po po yun? karami kayong miyembro ng inyong pamilya ang nakatira at kailangan Marami lumikas? po kami, ma'am. Bawat isang tent po, meron nagwawalo, may nagpipito. Ay, 64 po kaming pamilya nandirito, ma'am. Kumusta po ang inyong sitwasyon dyan? Na bibigyan naman po kayo ng tulong? Maayos po ang inyong ma'am. tinutulugan? At paano po ang palikuran ninyo? Malinis po, ma'am. Malinis po palikuran namin. At nakakakain naman po kayo na maayos? Opo, ma'am. Alright, that's good to know po. Nabisita nyo na po ba yung inyong bahay magmula nung kayo'y lumikas? Nasilip man lang? Meron po, ma'am, sumilip, pero hindi pa po kami pwede pumunta. Yung malalaki, pinasilip po namin, talagang wala. Lahat ng magamit namin was out po, ma'am. Alright. Ipapaabot na lang po natin sa local government ang inyong pangangailangan. Marami pong salamat. O sige po, salamat po. Thank you very much po. Cheryl, so far yun ang mga update natin dito pero tuloy-tuloy pa rin naman ang pagpasok ng mga supply na pangangailangan dito sa evacuation center. Masisilip mo ba yung mga tent nila? Kung kamusta ang sitwasyon nila dyan? Mary Mon? Sa ilan sa mga tent dito kasi ang ginagawa nga daw nila para magbigay daan din sa iba pang mga pamilya na papasok ay nagsisiksikan sila minsan para nga daw doon. Pero kung pwede lang tayong makisilip, okay lang po ba, Nay? Pwede po makisilip lang po sa loob. Ganito ang sitwasyon sa ilan sa mga foldable tents. Ganyan lang siya. May mga gamit sila na nakalatag sa loob, ilang mga upuan. Pero dahil malamig naman ang simoy ng hangin dito, ang ilan mga nakaupo na lang habang nagkikwentuhan muna o kaya naghihintay ng abiso kung safe na ba sila na bumalik sa kanilang mga tirahan. Yun nga lang, ilan din sa mga narinig natin dito na problema nila ay yung mga bubong daw na tinangay na ng hangin. Pati raw ang ibang mga mabababang lugar hanggang second na palapag nga raw ay inabot ito ng tubig baka kagabi. Lalong-lalo na yung mga malalapit sa creek. Kaya ngayon ay hinihintay pa nila yung pagkakataon kung makakabalik ba sila. Pero hanggang hindi pa raw dumarating yun, dito muna sila mananatili habang meron pa raw mga supply na magagamit. Cheryl. Ano ang assurance ng local government na tulong na maibibigay nila sa mga pamilyang apektado? Oo. Nung nakausap natin dito ilang mga volunteers, meron daw silang guarantee na habang lumilipas pa ang ang oras ng masamang panahon, tuloy-tuloy pa rin ang mga pagpasok dito ng mga supply. Yun nga lang, maganda rin dito kasi nakikita natin yung bayanihan ng mga Pilipino dahil hindi lang mga mula sa health center ang nandito, hindi lang galing sa barangay, hindi lang din galing sa lokal na pamahalaan, yung mga task force nila, kundi iba't ibang mga grupo rin, mga volunteer, umiikot din sa mga lugar dito nga sa Caloocan para mag-abot din ng sarili nilang mga tulong. Meron dito mga ilang mga grupo, mga riders na nag-aabot ng kanilang mga food supply na niluluto, ibang mga gamit at saka mga donated nga na damit. Cheryl. Patungo dyan, Mary Mon, may mga nadaanan ka pa bang bahang lugar? Cheryl, sa pagpunta natin kanina, wala na. Mula C3, C5, even ang NLEX Expressway, hindi na rin tayo nakadaan sa kahit na anong lugar na baha. Ilan din dito, Marcela Street, wala na rin problema. May mga nakaangat lang na e-trike tsaka mga motor. Pero bukas na rin halos lahat ng establishmento tsaka mga repair shop para nga sa mga sasakyan na nasira. P. De La Cruz, okay na rin. Wala na rin tayong nakitang baha. P. Gonzales, ang Zaparte din. Hindi na rin dito binabaha. Bagong Silang, okay din. Bagong Silang Phase 5, okay din. Yun nga lang, may ibang mga lugar talaga sa Phase 6
Tsaka doon nga sa dagat-dagatan na may mga issue pang kinakaharap tungkol nga sa mga lumilipad na yero, tsaka raw sa putikan na nagpapahirap sa mga bumabiyahe o naglalakad pabalik sa kanilang mga tirahan. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal. Merimon Reyes. Sa Marikina, pumalo ng mahigit 20 meters ang tubig sa ilog kahapon. Ngayon, malaki na ang ibinaba niyan pero patuloy sa paglilimas ng baha at putik ang mga residente. Mula sa Barangay Santo Niño, Marikina, live na magbabalita naman si Mobile Journal Ivan Tarinque. Ivan, sa ngayon, anong level na ang Marikina River at kumusta ang panahon dyan? Cheryl, as of this moment, sa huli nating monitor, nakita natin nasa 15.2 meters na lang yung level ng Marikina River. No? Mas mababa ito komparado sa 20.7 meters kahapon na around 4 p.m. Doon siya nag-peak. No? So makikita natin, sa likuran ko, actually makikita natin yung ibang mga taga dito, mga residente dito sa Santo Niño, tuloy-tuloy yung kanilang paglilinis. No? Makikita natin yung daanan, kung pwede ko maipakita, puro basura. Actually, ayun, sa likuran natin, harapan natin, puro basura. At yung mga sahig ay punong-puno ng putik. Ito yung dala nung mataas na baha dito kahapon, Cheryl. Pwede ba nating makausap ang ilan nating mga kapatid na naglilinis dyan? Kaya mo bang malapitan? Pero mag-ingat ka ha, at maputik, baka madulas. Okay, Cheryl, kanina may nakausap na tayo. Willing naman si Tatay Reynaldo. Residente siya dito sa may Santo Niño. Tay, baka pwede naming masilip yung bahay ninyo at kamustahin natin. No? So, Tatay Reynaldo, tanong ko na lang din, no? Anong oras ka bumalik mula doon sa, alam ko galing ka evacuation center, anong oras ka bumalik at anong itsura ng bahay mo nung nadatnan mo ito? Maaga na po, nung nadatnan ko, wala na po ako na-talpa eh. Sinula ko po yun sa anak ko eh. So, yung sa akin po, may po. Hanggang gaano kataas daw, Ivan, ang inabot ng tubig baha dyan sa bahay nila? Okay. Cheryl, wait lang, Cheryl. May kidaan lang tayo dito. Medyo puno pa kasi ng basura. No? Ito yung dadaanan namin para dun sa mismong, makapunta mismo sa bahay ni Tatay Reynaldo. No? May kita natin. Medyo, ayan. Oops. Mag-ingat ka, ayan. Ivan. Ayan, may kita natin. May mga, ganito pa, may mga gamit na nabasa, no, yung mga kahoy na sigurado tatapon na nila yan. No, so eto pag nakita natin tuloy-tuloy pa rin, no. Ang kwento kanina sa atin nung ibang residente dito, lagpas tao daw yung 2 tao, no. Pag pinagpatong daw Cheryl, lagpas 2 tao daw yung taas ng baha dito. So eto Cheryl, papasok na tayo sa bahay ni Tatay Reynaldo. Buksan lang natin yung ilaw kasi wala pa rin kuryente sa ngayon. Okay. So, Tay, as of this moment, wala pa rin tayong kuryente, no, Tay? Wala pa rin tayong kuryente. Pag-charge ako ng basa. Okay. So, Ivan, ngayon ay nagsimula na silang maglinis. Medyo nag-freeze. Alright. Ivan? Okay, yung pong nakikita natin ngayon sa ating screen, ay bahagi po ito ng sa bahagi ng Santo Niño, Marikina. At katulad po ng sinabi kanina ni Ivan, ay umabot daw sa lampas 2 tao ang tubig baha po. At ngayon nga ay nagsisimula na sila at problemado na sa paglilinis ng kanilang mga bahay. Kitang-kita yung mga inanod na mga gamit at kapal ng putik na kailangang linisin po ng ating mga kapatid. Mamaya, subukan po nating balikan muli si Mobile Journal Ivan Tarinque dyan sa Marikina. Samantala, isa sa mga lugar na nakaranas ng lampas taong baha kahapon ang Barangay Santo Domingo naman dyan sa Quezon City. At para sa update, live si Mobile Journal Amy Atienza. Amy, kumusta naman ang sitwasyon dyan? Cheryl, wala nang ang baha rito sa Santo Domingo. Pero grabe na rin ang naging perjudiso na dulot ng bagyong Karina. Sa kasagsagan nga ng buhos ng ulan kahapon, ay mabilis na tumaas ang tubig baha rito sa Santo Domingo Avenue. Kahapon daw ng umaga, pahirapan na ng mabot hanggang tuhod ang baha.
Pero pagdating ng tanghali at hapon, kung kailan mas humagupit pa ang ulan, heto na tumaas ang baha na umabot na sa second floor ng maraming bahay rito. Ngayong araw, sabay sa paghupa ng baha ang paglilinis ng mga bahay. Naabutan pa natin kanina yung mga sirang gamit na hindi na nasalba ng mga residente noong mabilis ang pagtaas ng baha. Karamihan sa mga nasira ay furnitures at muebles. May ilan ding nagsabi na maging yung kanilang mga pader sa bahay ay nasira rin. Cheryl, sa ngayon karamihan daw ng mga residente rito wala pa rin kakaintindi sa perwisyong dulot ng baha. At hiling din ng ilan sa kanila ay mabigyan sila ng tulong, lalo na ng pagkain at damit. Yun lamang, Cheryl. So Amy, hanggang ngayon wala pang naiaabot ang local government na tulong sa mga naapektuhan ng dyan sa Santo Domingo? Alright. Cheryl, ang huling update dito ay kahapon pa nga lang daw nakapagparamdam ang ating local government unit sa Santo Domingo dahil na nagpadala lang sila ng rescue operations. Pero hanggang doon na lang muna yon kasi ang huling update nga dito sa Santo Domingo ay hindi pa nga daw talaga naaabutan ng tulong ang mga residente lalo na dito sa parte talaga ng kahabaan ng Santo Domingo Avenue. Alright, maraming salamat Mobile Journal, Amy Atienza. Kahit nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility, nakataas pa rin ang signal number 1 sa probinsya ng Batanes. Para sa update, nasa linya si Pag-asa Weather Forecaster, Ana Cloren. Ana, magandang tanghali. Magandang tanghali din, Cheryl. Ganda sa ating mga taga-subaybay. Kamusta na? Ngayong wala na ang bagyong Karina, ano ang aasahan na nating panahon? Patuloy pa rin bang nakakaapekto kahit papano yung buntot nitong bagyo sa ating hanging habagat? Yes po, itong bagyong si Karina nga ay lumabas na ho nating area of responsibility kaninang 6:20 na umaga. Pero dahil nga may kalawakan ho itong diametro nitong bagyong si Karina, ay patuloy pa rin hong umaabot yung kumbaga po yung radius niya diyan sa may bahagi ng Batanes area. Kaya kahit nakalabas na ho ito ng PAR ay meron pa rin ho tayong tropical cyclone wind signal number 1 na nakataas sa Batanes. So may pagbugso ng hangin pa rin pong inaasahan diyan dala nitong bagyong si Karina. Samantala, pagdating naman po sa habagat, dahil nga nasa typhoon category pa rin po itong bagyong si Karina, so patuloy po itong na-enhance o may enhancement pa rin po ito sa may southwest monsoon na nakaka-apekto po sa malaking bahagi po ng ating bansa o ng Luzon, lalo na po sa may western section po ng Luzon area, kasama po dyan yung Metro Manila. Kaya ngayong araw, may heavy to intense rains pa rin po tayo naasahan sa may Ilocos region, Zambales pati na rin po sa Benguet. Samantalang dito sa Metro Manila, ngayong hapon ay posible pa rin po yung moderate to heavy na mga pag-ulan. Kaya ingat pa rin po sa ating mga kababayan sa posibilidad ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa sa mga bulubunduking lugar. Ang sinasabi po ng Pag-asa ay hindi maikukumpara sa Ondoy itong mga pag-ulan na naranasan. Ano po ang paliwanag dito? Yes po, binabagit natin na hindi po sila comparable dahil noong time po ni Ondoy, may enhancement din po ito sa habagat, pero meron nga rin po tayong bagyo o si Ondoy nga po na directly naka-apekto po dito sa Luzon area o sa NCR. Pero this time po kasi malayo o nasa karagatan lamang itong bagyong si Karina, pero na-enhance po niya yung habagat. So one thing na pwede po natin i-compare ay yung dami lang po ng mga pag-ulan na parehas po sila umabot sa 300 millimeters or about 300 millimeters of rainfall. Pero yun nga po, magkaiba pa rin po yung duration nung kailan po ba natanggap nung panahon ni Ondoy yung dami ng mga pag-ulan at kung sa duration din po na kung paano po natin natanggap dito sa Metro Manila yung dami ng mga pag-ulan po kahapon. Mas less damaging ito kahit na mas maraming ulan ang ibinuhos nitong bagyong Karina at habagat because within 24 hours, yung yatang sa Ondoy, 3 oras lang, talagang heavy rainfall, talagang grabe yung ibinagsak na ulan na eh. Yes po, noong panahon po ni Ondoy, kung ating po matatandaan, ay parang less than 6 hours nga po
yung natanggap po natin na nasa 300 millimeters of rain, pero yung ngayon pong habagat season po natin is base po sa datos natin, simula po 8 a.m. hanggang alas 5 po, doon po tayo may naitala ng mga torrential na dami ng pag-ulan o lakas ng mga pag-ulan. So, yun po, mas mahaba po yung time ngayon ng habagat. So, posible rin po na less damaging yung ngayon dahil nga posibleng mas nakapaghanda na rin po yung ating mga kababayan ngayon. At compare po nung 2009 na si Ondoy na hindi pa po tayo ganun ka-equip or mas madaming warning na po kasi din tayo na po provide sa kasalukuyan kumpara po nung time po na meron po tayong Ondoy. So posibleng mas prepared na nga rin po yung ating mga kababayan sa inasahan ho natin na mga epekto o impact nitong mga pag-ulan po na ating nararanasan o posibleng maranasan. May koneksyon na rin ba itong panahon na naranasan natin yung lakas ni Karina at ng habagat sa La Nina? Sa ating ngayon po, Ma'am Cheryl, nakikita po natin yung La Nina po ay posible ngayon pong paparating na August, September, October. So ngayon wala pa naman po dahil nga nasa neutral condition pa rin po yung ating ENSO condition ngayon. So, pero monitoring ho tayo, pero sa ngayon wala pa naman ho tayong nakikita na connection po nito sa La Nina. Kailan natin aasahang huhupa na itong ating hanging habagat? Kailan tayo magkakaroon ng improved weather condition? Yes po. Ito nga pong bagyong si Karina, patuloy pong nananalasa dyan sa may Southeast China or sa may southeastern portion ng China, pati na rin po dyan sa may Taiwan area. So nagkakaroon po siya ng land interaction po dyan. So eventually or in the coming days, posible na ho itong humina. So kapag humina na rin ho si Karina, ay posibleng humina na rin ho yung epekto po nito, yung enhancement nito sa habagat, na kung saan nakikita po natin towards the weekend, posibleng itong bahagi na naman po ng Zambales, Bataan area, at Pangasinan po yung naasahan natin makakaranas mga pag-ulan. Then dito po sa atin sa Metro Manila, improving weather condition po tayo starting tomorrow. Meron po ba tayong iba pang sama ng panahon na binabantayan? Sa ngayon, Cheryl, meron tayong nakikitang cloud cluster po, no? Malapit po sa ating area of responsibility, pero cloud cluster pa lamang po ito, hindi pa po isang low pressure area, at wala rin ho itong direct na epekto pa sa anumang bahagi po na ating bansa. At sa ating pagtaya, wala pa naman po itong tsansa na maging isang bagyo. Pero saang area po itong nakita niyong cloud cluster? Nasa may southeastern portion po ng ating bansa o ng ating far line. Alright, patuloy na lamang po kaming magbabantay at hingi ng update sa inyo. Maraming salamat. Pag-asa weather forecaster Ana Cloren. Hindi nawawala sa ating mga Pilipino ang pagtulong sa ganitong mga panahon ng sakuna. Ang Philippine Charity Sweepstakes Office na mahagi ng food buckets sa mga binaha sa Valenzuela. 500 residente po dyan ang nakinabang sa food buckets na may lamang bigas, kape, instant champurado, lugaw, delata at iba pa. Bukod sa Valenzuela, namahagi rin ang PCSO ng ayuda sa Navotas at sa Quezon City. Ang Alagang Kapatid Foundation naman po dumiretso sa mga stranded at nangangailangan ng rescue dyan po sa Valenzuela kasabay ng malakas na pag-ulan at baha kahapon. Namahagi ng arroz caldo, biskwit, candy at tubig sa ating mga kapatid. Hindi rin siyempre kinalimutan ang mga bayaning rescuer na binigyan ng one-piece chicken meals bawat isa. So matutal, umabot po sa 1,200 ang natulungan ng Alagang Kapatid Foundation. Sa mga nais po mag-share ng ayuda, maaari rin po kayong magpadala ng inyong donations sa bank accounts na naka-flash po sa inyong screen. Mayroon pong peso and dollar accounts ang Alagang Kapatid Foundation sa BDO, Metrobank at BPI. Makasisiguro po kayo na ang inyong ibabahaging donasyon, maliit man o malaki, ay mapupunta po yan sa tunay na nangangailangan. Susunod, bilang ng mga naiulat na nasawi sa pananalasa ng Bagyong Karina at habagat dito sa bansa, umakyat na sa 14. Matapos manalasa sa bansa, Bagyong Karina na may international name na Gamey, nag-iwan na ng 3 patay. At Pinoy Big Brother House, pinasok din ng baha sa kasagsagan ng ulan kahapon. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita Pilipinas.
Suspendido pa rin ang expanded number coding scheme ngayong araw matapos kansilahin ng Malacanang ang pasok sa mga opisina ng gobyerno at klase sa lahat ng antas sa Metro Manila, Calabarzon at Central Luzon. Maraming lugar kasi ang binaha dahil sa malakas na pag-ulan na dulot ng habagat at bagyong Karina. Para sa update, makakausap natin si Undersecretary Procopio Lipana, ang General Manager ng MMDA. Magandang tanghali po sa inyo, GM. Magandang tanghali, Sir. Yusek, sa inyo pong monitoring, ano-anong lugar pa ba ang baha at not possible sa mga lugar, sa mga motorista po? In general, lumupa ang baha. At may natampa tayong mga pagod. Yusek, pasensya na po. Puputulin ko lamang po kayo ng kaunti. Baka pwedeng pumihit lamang po ng kaunti dahil putol-putol po ang inyong komunikasyon. Ayan, okay na? Yes, it's better po, GM. Sige po, again, kamusta po ang sitwasyon? In general po ay himupa na po ang baha. Bagamat naasahan pa sa gulat, hindi po kagaya ng hapon. So overall po, pasapon na most of the sun sa lugar sa hapon. Of course, there's high tech at ilang pang part sa Quezon City. Saan po ang pinakamataas na pagbaha po sa NCR na naitala po kahapon? Naitala ang pinakamataas na pagbaha sa mga lugar ng Camaraba at sa QC sa Araneta Avenue sa may kanto ng E. Rodriguez, umaabot ng 45 inches. Pinagbaha. Then sa ilang lugar na may party, hindi na sa may nadaanan malapit sa Tulian River. Kumusta po yung mga pumping station po natin? Sa ngayon, ang mga pumping station natin ay operational naman po mga sa Libertad. Nasira po sa continuous operation, nag-overheat. At hindi po dito muna na-icer po. So sa pinagdaanan po natin kahapon at sa inyo pong obserbasyon, kailangan pa po ba tayo magdagdag ng pumping stations? Hindi naman siguro ay maintain na lang mga water natin na nalagyan natin talaga lang lakas ng volume. Yusek? Yes, malaki lang po ang volume. Yusek, pasensya na po. Isa pa pong pihit lang ha, kasi para po tuloy-tuloy lamang po yung inyong pong audio sa amin. Okay, isa po namin... Sa tala po ng hindi na po pinakailan, sa tala po ng ating rainfall intensity at po 329 mm per hour. Masyado pong malaki. Tinari yung naulan. Alright. Yusek, susubukan po namin kayo, babalikan po namin kayo, ayusin lamang po namin yung inya pong linya para mas maintindihan po kayo ng ating mga manonood. Babalikan natin si Yusek Lipana. Samantala sa Bulacan naman, 14 na munisipalidad at syudad ang naapektuhan ng pagbaha. Kumustahin natin ang sitwasyon doon sa live na pagbabalita ni Mon Gualvez. Mon, nasaan ka ngayon at kumusta na ang sitwasyon dyan? Baha pa rin! Alright, babalikan po natin si Mon Gualvez. Samantala, patuloy pa rin ang ginagawang pag-verify ng NDRRMC sa 14 na nasawi sa pananalasa ng Bagyong Karina at habagat, partikular sa Luzon. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Kayla Macantang. Sa
po ng 20. Palutang-lutang na ang bangkay ng lalaking ito sa laot sa bayan ng Panukulan, Quezon nang makita ng rescuers. Wala pang pagkakakilanlan ng biktima na may taturaw sa dibdib at tiyan. Nananawagan ng lokal na pamahalaan ng Panukulan na makipag-ugnayan ang sinuman na may impormasyon sa nakitang bangkay. Sa Buracan, Sangay, Camarines Sur, patay ang isang binata matapos mabagsakan ng 3 malalaking puno ng papaya. Naguhugas lang daw ng pinggan ng biktima nung humampas ang malakas na hangin. Kauuwi lang daw niya galing Maynila para sana sa burol ng kanilang ina. Kaya naman labis ang paghihinagpis ngayon ng pamilya at umaasang may makakapag-abot ng tulong pinansyal sa kanila. 4 na bangkay naman ang narecover ng mga otoridad sa sitio Manalaw, Subic, Ilaya sa Agoncillo, Batangas. Matapos ang landslide bunsod ng walang tigil na pag-ulan. Isa sa kanila ay 6 na buwang buntis, edad 28 at 3 minor na edad na 9, 13 at 15 years old. Patuloy ang forced evacuation ng Municipal Disaster and Risk Reduction Office at Municipal Social Welfare and Development Office sa mga residente. Pansamantala silang mananatili sa Pagcor Social Civic Center na LGU sa Barangay Pansipit. Sa Maynila, isang lalaki rin ang nasawi matapos umanong makuryente sa kasagsagan ng pagbaha kahapon. Sinubukan pa siyang itakbo sa ospital pero idineklara ring dead on arrival. Sa latest update ng National Disaster Risk Reduction and Management Council as of 10 p.m. ng July 24, nasa 14 na ang bilang ng mga fatalities sa buong bansa. 8 rito ang validated. Muwal Journal, Kayla Makantan, hatid ang muka ng balita. Sa puntong ito, balikan po natin si Undersecretary Procopio Lipana, ang General Manager ng MMDA. Yusek? Yes, sir. Alright. Okay. So, doon po sa na-experience natin yesterday, you were saying na sapat yung ating mga pumping stations at hindi na po natin kailangan magdagdag pa. Sa ngayon, hindi naman. At nagkaroon lang talaga ng malaking pagbaha sa laki ng volume ng tubig. Umabot po sa 329 millimeters for 12 hours ang bumagsak na tubig. Kamusta po ang clean up ng MMDA? Gaano karami na pong basura ang nalinis po ng MMDA? Hindi pa namin na itatali pero sa ngayon, magmula kanginang umaga ng alas 6 ng umaga, nag-start na tayo ng clean up sa Metro Manila. Mayroon na po bang initial kung nakailang truck na tayo o toneladang basura po? Estimate? Hindi pa tayo nakakapag-estimate sapagkat masyadong malaki ang Metro Manila at sabay-sabay po yan. Hindi pa natin na-determine. Nag-viral po kahapon yung Caruncho Bridge na nagdudugtong po sa Manggahan, Pasig, Bagong Bayan, Quezon City. Matapos nga po tamaan ng mga inanod na tugboats. Ano na po ang update dito? Yung Manalo Bridge na tinamaan nga ng mga barges doon sa gumagawa doon sa ilog. At nakipag-coordinate po ang MMDA sa DPWH to determine the structural integrity. Pansamantala, sarado po ito. Until now, sarado po yan. Wala po talaga munang paadadaanin. Opo, at hindi pa tayo sigurado kung yung integrity niya, sisiguraduhin natin. So, magkakaroon pa po ng structural integrity inspection. Kahapon marami pong sasakyan, Yusek, ang nalubog po sa baha. Pag-usapan natin yung flood gauge. Paano po ba malalaman ng isang motorista kung kakayanin ng kanyang sasakyan ang baha sa isang lugar? Sir Rol po, kapag sa light vehicle, dapat pagka mga 8 inches na, huwag na po tayong tumuloy. At nagbibigay naman po ang advisory, ang MMDA, pagka may mga flooded area, kung sino lang kung saan ang hindi pwedeng kung anong klaseng sasakyan ang pwede lamang dumaan. Siyempre, dapat maging engagement natin, alam naman natin kung kakayanin ng sasakyan natin o hindi. Panghuli na lamang po ang inyong paalala sa mga commuter, motorista para manatiling ligtas kapag ganito po na may samangat ng panahon. Unang-una, kung wala din naman talaga yung napaka-importanting dapat puntahan, huwag na po tayong umalis ng bahay. At malawa, kung tayo ay dumadaan nga ng nasa lansangan,
At kung meron tayong nadaan ng baha, kung nakita natin mataas na, huwag na natin pilitin. Sapagkat kung ikaw ay rin at tangayin ka ng current ng tubig, iyon ang delikado. Marami pong salamat, MMDA General Manager Procopio Lipana. Magandang hapon po. Balikan natin sa Bulacan, Simon Gualvez, kung saan 14 na munisipalidad at syudad ang naapektuhan ng pagbaha. Mon, gaano pa kataas ang baha dyan? Cheryl, abot pa rin sa kalahati ng gulong o mahigit isang talampakan yung baha dito sa kung saan ako naroroon ngayon sa MacArthur Highway, sakop ng Malolos, Bulacan. Nakikita yung sa aking likuran, talagang kailangan magbagal yung mga motorista dahil nga mahihirapan sila kapag tumirik sila dyan sa gitna kung sakaling abutin. Yung mga maliliit na vehicles, yun ang medyo talagang alanganin, pati yung mga motorsiklo, kaya naman talagang kailangan nilang magdahan-dahan. Itong ganitong sitwasyon, medyo bumaba na daw ng konti yan, Cheryl, pero talagang dahil nga patuloy pa rin nakakaranas ng paminsan-minsang pag-ulan dito sa lugar, dito sa malaking bahagi ng probinsya, mukhang matatagalan pa, lalo't sumasabay din kasi yung high tide. Ngayon, mahigit 4 meters pa rin, or 1 meter and 1.4 meters yung 4 meters rather, yung sinasabi dito sa Bulacan na sasabay na high tide this afternoon, Cheryl. Mataas yun 4 meters ang idadagdag sa tubig. Oo, at isa rin yan sa dahilan kaya talagang nagbaha din talaga sa malaking bahagi ng Bulacan, yung 14 municipalities and cities dito sa probinsya. Hindi lang daw yung volume ng ulan ang talagang nakadagdag sa kung bakit nalubog ang maraming areas dito sa probinsya, kundi dagdag na nga yung high tide at yung pagpapakawala rin ng tubig dito sa dam na nakakasakop nga dito sa Bulacan, at yung problema sa basura na nakakabara dito sa mga daluyan sana ng tubig, Cheryl. So far, yung sinasabi mong 14 municipalities, kamusta na? May update na ba? May update ka na ba? May mga munisipalidad na ba na totally humupa na ang baha or nananatiling lubog sila sa baha? Karamihan do sa 14 municipalities and cities, Cheryl, meron pa rin mga areas na very low-lying kaya may baha pa rin. Pero other parts of their barangays, nag-subside na kahit papano yung baha. Ang problema, may ilang barangay pa rin dito sa may Marilao na nabisita natin kanina, ang nanghihingi pa rin ng rescue sa ilang mga personnel natin or personnel ng PDRRMO dahil nga gusto na nilang makalabas ng kanilang bahay. Sumama tayo kanina sa isang rescue operation at ang sabi ng mga pamilya na ni-rescue, kaya doon sila ngayon lamang nagpa-rescue, natakot sila kahapon dahil nga malakas yung buhos ng ulan. Ngayon kasi, talagang paminsan-minsan na lamang yung buhos ng ulan na nararanasan dito sa probinsya, kaya naglakas loob na sila na magpalikas, lalo't nahihirapan sila. Wala kasi kuryente, wala rin tubig, at talagang nauubos na rin yung kanilang supply ng pagkain, kaya balak na nila munang pumunta at tumira muna sa kanilang mga kaanak in some parts of Bulacan. Cheryl. Ano na ang naging aksyon, tulong na naibigay ng provincial government at maging ng mga LGU? Oo, initial, yung pinaka-kagyat na talagang tulong na kanilang iniaabot talaga is yung mga relief packs para sa mga apektadong residente na ang iba nga ay nananatili sa mga evacuation centers up to this point. Yung iba naman nananatili sa kanilang mga bahay, yung mga may second floor, at yun yung pinapahatiran naman ng tulong ng lokal na pamahalaan para nga maabot pa rin nila yung mga kababayan nilang naapektuhan ng labis na pagbaha. Cheryl. Maraming salamat at mag-iingat kayo dyan, Mon Gualvez. Para bigyan naman tayo ng update sa casualties at epekto ng bagyo at habagat, makakausap natin si Director Edgar Posadas, ang tagapagsalita ng OCD and DRRMC. Magandang tanghali po sa inyo, Director. Hi, Cheryl. Magandang tanghali. Thank you for having me back. Magandang tanghali po sa lahat ng nanonood at nakikinig sa inyong programa. Director, hingi po kami ng update. Ilan na po ang kumpirmadong nasawi dahil dito sa habagat at bagyong Karina, and also yung damage na idinulot po ng sama ng panahon? Opo. Sa ngayon po, meron pa rin yun pong ating kumpirmadong casualty, Cheryl, ay 8, no? 8 po ito. At yung dati pong 7 ay nadagdagan po ng isa dahil nagkumpirma po yung
ng isa coming from the NCR, ano po. Pero meron pa po tayong kinukumpirma for validation na 6. Ito po ay galing sa 5 po sa Calabarzon, isa po from BARM. Tapos meron po tayong 2 injuries at 2 pong missing, tig-isa po sa Calabarzon at saka dito po sa Region 10. At kamusta po ang estimate natin dun sa damages na idinulot ng Bagyong Karina at ng hanging habagat? Ang meron lang tayo, Cheryl, ay isa pa lang, no? Pero ito ay maari pang magbago dahil we are still on the response phase. Ito ay agriculture lang, ano, sa Regions Mimaropa, Region 6, Region 9, 10, and BARM, no? At ito ay kailangan pa namin i-vet sa DA. Pero initially, meron na po tayong 9.706 million na damages po na naitala. Sa dami naman po ng pamilyang naapektuhan po nito, gaano na karami po ito, Director? Ang latest natin, Cheryl, ay umaabot na tayo sa 245,298 na mga pamilya, or translated to individuals, lampas na po ng 1 milyon, 1.115 million people po, persons affected by ito pong pinagsanib na habagat at ni Karina po. May update po ba kayo doon sa Caruncho Bridge na tinamaan po ng mga barge? Cheryl, alam mo, nakatira ako malapit doon, ano? Pero wala pa po kaming ang update. Nasabihan lang po ako ng isang colleague ko kanina na dumadaan doon. Sabi po hindi daw pinapadaanan muna. Pero malapit po ako doon nakatira. Nakikita ko po yung bridge na yon. So mukha naman pong naialis na yung parang na-stuck po doon ng mga barge doon sa ilalim po ng tulay na yon. So talaga pong hihintayin muna ang DPWH para masiguro po yung integridad po ng bridge. Opo, Cheryl, mas maganda na masigurado muna natin kasi medyo madami na rin. That's a main thoroughfare. Kumakaliwa usually doon dahil yung pagdumiretso ka or kumanan, that's a private parang residential area. So kakaliwa ka talaga doon at doon dinadaanan talaga yung tulay na yon. Kamusta rin po ang relief efforts ng ating national government dito po sa napakaraming pamilyang naapektuhan? Patuloy naman ito, Cheryl, ano? At kahapon doon sa pagpupulong natin dito sa Campaginaldo with no less than the President, isa yan sa mga ibinilin niya na talagang tignan pa yung mga nandoon sa mga hard-to-reach areas, i-map out yung mga komunidad na yon kung saan-saan sila. And tingnan natin yung mga underserved at doon natin i-focus yung ating mga tulong, no, in terms of food and non-food items at saka kung ano pang pangangailangan. At sabi nga rin ni Pangulo sa isa pang pagpupulong kanina, yung alamin din kung ano yung pangangailangan pa nila at yun ang ipagkaloob natin sa kanila. So yun naman ginagawa ng NDRIMC at ng OCD sa ngayon. In working closely with the DSWD and of course the DILG and the other agencies sa NDRIMC, Cheryl. At this point po, makikita po kasi nasa clearing operations na po ang karamihan po. Talagang hindi po biro yung putik na idinulot ng pagbaha po sa kanilang mga bahay. Opo, yan po ang mga kailangan natin ngayon, mga komunidad. Yun pong mga, at yan naman po ang tinututukan natin kasi yan din po ang ipinili ng ating Pangulo na lalo na po dun sa mga daan, Cheryl, no? Sabi, kailangan mag-clear yun as much as possible. Although kanina nung inuulat, wala naman atong, lalo na yung mga major roads, pero yan ang kanyang pag-utos din na i-clear agad yan para tuloy-tuloy yung pagdaan ng mga tulong at ganun din. I think pwede rin na yung para magpatuloy din yung kasi daanan din niya ng mga produce, no, yung mga kalakalan. So para hindi rin magpatuloy din sa mabuhay yung ekonomiya kahit na may ganito tayong disasters. Marami pong salamat for the update, Director Edgar Posadas ng OCD and DRRMC. Magandang hapon po.
Muling nagpatawag ng briefing si Pangulong Bongbong Marcos. Kasunod pa rin ng pinsala ng Bagyong Karina at Habagat. Para sa update, magbabalita live mula sa Malacanang si Mobile Journal Julie Baiza. Julie, nakapag-ikot na ba ang Pangulo at ano ang mga naging instruction niya? Cheryl, sa ngayon, nag-iikot pa rin si Pangulong Bongbong Marcos sa bahagi ng Malanday, Valenzuela at sa Navotas. Kaya nga lang, sa pag-iikot ng Pangulo, hindi siya nakababa doon sa military track kasi hanggang tuhod yung baha doon sa mga lugar na dinadaanan nila, partikular sa Malanday. Bakit Valenzuela at Navotas yung iniikot ng Pangulo? Ang sabi ng DILG kanina sa situation briefing nila, Kamanaba area daw yung pinaka naapektuhan ng Bagyong Karina dito sa Metro Manila. Sa pagpupulong din kanina, Cheryl, kabilang sa mga sinabing hard-hit areas, yung bahagi ng Bulacan, Bataan, Rizal at saka Batangas. Pati yung mga sirang-tulay infrastructure na i-update na rin ng Pangulo. Hindi ba nabanggit ng Pangulo, nagkaroon ba kayo ng pagkakataon na matanong siya ukol kay VP Sara Duterte? Cheryl, walang pagkakataon na magkaroon ng ambush interview with the President kanina, pero hindi naman nabanggit si VP Sara Duterte kanina. Hindi rin siya kabilang doon sa mga hinahanap ng Pangulo kasi kanina ang focus is yung mga government agencies, yung mga officials ng different government agencies na relevant nga dito sa disaster response like the DOH, NDRRMC, DPWH at saka DSWD. Kasi natanong ko, kasi may mga lumabas na balita kahapon nga na early morning yesterday at si VP Sara at ang kanyang pamilya ay lumipad patungong Germany. Cheryl, walang inilalabas na statement ang Malacanang, ang PCO or any government agency under OP tungkol dyan sa ulat nga na paglabas ng bansa ni VP Sara. Saan pang mga lugar mag-iikot ang Pangulo? May nabanggit ba? Cheryl, sa ngayon, ilang barangay. Cheryl, sa ngayon, Valenzuela yung iniikot ni PBBM, particular nga yung bahagi ng Malanday. Yung susunod niya iikutin is yung Navotas area. Supposedly, meron siyang iikutin barangay sa Bulacan, pero kailangan pa at ang tingnan niyo yung sitwasyon doon kasi parang hindi passable, Presidente. Alright, maraming salamat Mobile Journal, Julie Baiza. Magandang tanghali mga kapatid. Nagtapos ng Bachelor of Arts in Political Science sa kolehiyong isang 81 anyos na magsasaka sa Pangasinan para kasi kay Lolo Benjamin. Dapat daw ay mag-aral tayo na para bang habang buhay, tayo mabubuhay. Kung kayo mabibigyan ng pagkakataon na makapag-aral muli mga kapatid, anong kurso ang kukunin mo at bakit? Tara samahan niyo ako at magtatanong tayo dito. Bukod po sa mass ko, isa rin po talaga sa mga gusto kong makamit is yung pagiging flight attendant. Dream ko na malibot yung mundo, makapagpunta kung saan-saan. Yun din po yung parang kukunin ko if ever pala rin po ako ulit ng another chance. Nung nag-graduate ako ng high school up to college, parang nabuning mind ko na mag-take ng Bachelor of Arts in Communication. Then, tama naman yung na-pursue ko, pero if ever na may chance nga na mag-aral ulit to take another course, it would be culinary. Physical therapy. Kasi parang I need to do something to people who needs, especially with problem sa bones. HRM po. Bakit yun? Ay, sa pagluluto po ako nahilig. Sundalo, sir. Bakit yun? Para makatulong sa bayan, sir. Ako ang inyong hani ng bayan, ang tunay at nag-iisang pantanggal umay sa pananghalian. Mga kapatid, bukas po ang Alagang Kapatid Foundation sa inyong tulong para sa mga naapektuhan ng habagat at bagyong Karina.
Maaari po kayo magpadala ng inyong donasyon sa aming mga bank account sa BDO, Metrobank at BPI. Makikita po ang mga detalyeng ito sa Facebook page ng Alagang Kapatid Foundation. Makasisiguro po kayo na ang inyong ibabahaging donasyon, maliit man o malaki, mapupunta po yan sa tunay na nangangailangan. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali hanggang bukas. Dito sa Balitang magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosim. Kami ang 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.